Meron bang eskwelahan na walang tuition fee? Natututo ka na, binabayaran ka pa? Guys, I want you to imagine na may school na libre ang tuition fee. Walang gastos kahit piso. Pero hindi lang yan babayaran ka pa habang nag-aaral ka. Walang stress sa tuition fee at may extra income ka pa. Willing ka ba na mag-enroll sa ganitong school? Chinky, meron ba yan? Nako, kung gusto malaman kung anong school yan, tune into this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Imagine may school na hindi lang siyang libre, babayaran ka pa habang nag-aaral. Parang imposible yan, pero posible yan. Saan? I-reveal ko na. Kung may trabaho kayo ngayon, this is what we call as your current workplace. At para naman sa mga walang trabaho, ang unang trabaho magiging school mo. Kasi madalas po natin iniisip na pag nagtatrabaho ka na ay basta trabaho na lang. Na, ay, nagtrabaho ko, babayaran ako ng sweldo. Pero hindi natin alam na ang trabaho po natin ngayon, ang pinakamagandang training ground para sa mas malaking opportunity in the future. So, in reality, ganito po kasi marami pong tao ngayon nagtatrabaho. Parang feeling ba nila stuck sila sa trabaho na parang robot, pasok, trabaho, uwi, repeat, pasok, trabaho, uwi, repeat. Pero ang malala, marami ang mentally and emotionally stressed na nararasan sa workplace. Yung parang, ito po, shout out lang. Sino po sa inyong mga feeling overworked but underpaid and underappreciated? Na parang napansin mo ba na kahit gaano ka hardworking, wala man recognition, wala man good job, di ba? Wala. Or number 2, may mga boss ka ba nakakilala na nagmamasid sa bawat kilos mo, ang tawag niya micromanager. Yung parang yung nangyayari sa buhay mo, paulit-ulit na lang ginagawa mo, parang feeling mo robot ka na nga, parang hindi ka nag-grow sa kumpanya. At ito pa, yung work environment mo napaka-toxic. Puro reklamo, chismis at kompetisyon. Relate ka ba? Type relate sa comment section. Kasi minsan, di ba, ang feeling natin, parati na lang tayo nautusan, parang ikaw na lang taga-salo. Lahat ng trabaho, nakakapagod. Pero ito nga, hindi mo alam. This is the best training ground and let me help you change your perspective. Bakit? Pag nag-change ang perspective mo sa iyong workplace, naku, maniniwala ka. Magbabagong pananaw mo, mag-e-enjoy ka sa trabaho mo at di lang yan, kikita ka ng malaki. So, anong perspective ang kailangan natin baguhin? Guys, ito lang, bear with me. We have to change our perspective from a worker to a learner. I can still remember, ito lang po atin-atin lang to. I was working for a station. Hindi ko na sabihin ko sa every Saturday. Sasabihin ko pa ba to? Every Saturday, pumapasok ako for almost 1 year and a half sa radyo. Tapos, may kasama po ako yung co-host, siya yung main host. And then, ang goal ko lang dun, honestly, is number 1, makapasok sa programang yun kasi nga, it's a top rating show. Number 2, ang goal ko lang dun, matuto. At ang goal ko lang dun, syempre, kumita. Yan yung third. And truly enough. Nakapasok ako. Number 2, natuto ako. And then after that, what happened basically next was in, I think, the year 2009 or 2010, bigla na lang may tumawag sa akin from another station na sinabi, napansin namin na ikaw ang pinakamagaling. Ikaw ang pinakamagaling. Sa larangan ng iyong ginagawa and we want to offer you a new show, your own show. Yan naman pinapanalangin ko sa isang luma kong stasyon na hindi ako nabigyan ng pagkakataon. Pero because of that, I opened my new show with, again, PB5, that's Radyo 5, on my first year. Guys, I won the best 20th KBP Golden Dove Award, the best special program. That was my first award and that was the first award of Radyo 5 and PB5 sa KBP Golden Dove Award. Grabe. So, imagine mo, because yung mindset ko, gusto ko lang talaga makapasok. Number 2, gusto kong matuto. Yes, may nagsasabi sa inyo, Chinky, kasi ikaw meron ka ibang trabaho, meron kang kinikita. Yes, tama ka. Pero paano naman kami? Oo, na talagang kailangan namin talaga ng sweldo. I'm not saying that you work for free. I hope you don't get that wrong message. Ang sinasabi ko, syempre ang kagandahan niya, kahit maliit ang iyong sweldo at kinikita ngayon, dapat ang iniisip natin ng ating workplace po ay parang eskwelahan. Sa eskwelahan talaga, regular school. Sa regular school nga, nagbabayad ka ng tuition fee para matuto. Pero sa trabaho, imagine mo change your perspective, di ba? Nag-aaral ka, pero binabayaran ka habang ikaw ay natututo. Grabe. Ito yung kagandahan. Bear with me. Why
learning leads to earning. Kapag natuto ka, nadagdagan kaalaman mo, experience mo, and you learn to become productive. Diba, ang bawat skill na tunan mo ay asset yan na magagamit mo sa mas efficient. You become more valuable. As a matter of fact, look at me guys. Ang goal natin, hindi magkaroon ng permanent employment because there's no such thing as permanent employment. Because of AI, ang dami na nangyari, pwede ka mawalan ng trabaho. Ang goal natin is to make ourselves so valuable in the organization that the organization cannot afford to lose you. Ang goal natin is not permanent employment. Ang goal natin is permanent employability. As a matter of fact, kung ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinaka-productive, ikaw ang pinaka-skill, pag tinanggal ka, listen to me guys, it's not your loss, it's theirs. Bakit? Pwede mong dalhin ang iyong kaalaman, yung experience sa ibang kumpanya para doon ka, mag-contribute. Alam mo kagandahan yan, pag nagiging productive pa sa ginagawa mo, at sinitinignan mo yung trabaho mo, parang eskwelahan, natututo ka na binabayaran ka pa, mas magiging produktibo ka, mas magiging motivated ka, lalawak ang kaalaman mo, nagkakaroon ka ng tinatawag ng pagpapahalaga sa ginagawa mo, sa oras at effort mo. So, una, ang goal natin, dapat yung attitude natin, nasa trabaho ako, imagine mo, natututo na ako, di ba? Binabayaran pa ako. Ang kagandahan po, pag ganun ang attitude mo, ang perspective mo, the reason why you want to learn, because you want to grow. Ang growth hindi na nakadepende sa trabaho mo. Ang growth ay nakadepende na sa attitude mo towards learning. And ang kagandahan yan, imagine mo, pag gumagaling ka, tumataas ang self-confidence mo. Ang focus mo, hindi yung income. Yung income darating. Ang focus mo yung grow, because the more you grow, the more you will know, and the more you know, the more you will earn. Kasi natututo ka ng bagong skills at magiging asset mo yan. As a matter of fact, ito yung pinaka-best part. Again, the reason why you want to learn, so that you can become productive, you want to learn because you want to grow, and then once you start growing, you can learn how to start your own business. Lahat ng skills, experience, natutunan, contact, gagawin mong pundasyon sa pagpapatayo mo ng sariling negosyo. Halimbawa, kung natututo kang magbenta, pwede kang magsimula ng sarili mong negosyo. Nasa real estate, insurance, direct selling, di ba? Pwede yan. Kung ikaw magaling sa project management, pwede ka na maging freelancer or consultant. Pwede ka na mag-manage ng project ng ibang tao, project manager. Kung ikaw may expertise ka sa isang field, pwede ka na mag-offer ng services mo at magturo sa ibang tao. Di ba? Pwede ka na mag-start. Ito lang guys, look at me. Ang goal kasi ng Word ay hindi makapagtrabaho habang buhay. No offense meant. Kung ang goal mo magtrabaho habang buhay, ito ang reality. You will stay stuck in that situation. Hindi siya sustainable. You cannot exchange time for money. But listen to me, ang goal mo is to learn, and once you start learning, you become more confident, you become more productive, you're growing, you can start your own. Ang goal natin ending is to exchange results for money. Resulta, hindi mahalaga kung ilang oras trabaho babayaran ka doon. Kailangan, kahit na isang oras ka lang magtrabaho, pag nag-produce ka ng 100 results, 100 times ka mababayaran. Pag nag-produce ka ng 1,000 results, 1,000 results ka mababayaran. Gets nyo? Grabe to. Kaya nga, I want you to change your perspective right now, mga ka-friendship. Starting today, ang goal mo, pag ikaw nagtatrabaho, school to. Ang kagandahan, dito sa eskwelahan to, natututo na ako, kumikita pa ako. Gawin nating stepping stone ang trabaho mo para ika nga makalikha ka pa na mas maraming opportunities para sa'yo. Kaya nga ang goal mo lang is not yung paulit-ulit ng gawa. Ang goal mo, can I still grow with the company? Diba? Can I still learn? Pag hindi ka na nag-grow, hindi ka nag-learn, anong ginagawa mo, kapatid? Kaya nga, I want you to pause for a moment and ask yourself this crucial and important question. Reflect ka. Sa araw-araw na ginagawa mo sa trabaho, meron ka pa bang natutunan na bago na pwede mo gamitin sa future? Pag ang sagot mo ay wala, anong ginagawa mo? Stuck ka na dyan. Pero pag nakikita, ay marami pa ako matutunan. Mag-grow pa ako dito. At the same time, may opportunity for growth ang company na ito. So be it. Tuloy mo. Pero pag wala na, ano pang ginagawa mo? Guys, sana naman naliwanagan po kayo. Again, meron bang eskwelahan na walang tuition fee? Natututo ka na, binabayaran ka pa? Yes, yan na yung trabaho mo ngayon. May good news po ako. I'm going to offer a value pack free webinar. Ito yung tinatawag namin the income multiplier method. I'm going to reveal to you the 8 simple strategies on how to earn 6 to 7 figure income. Kung interesado ka, check this link in the comment section. Hurry! Limited to 500 seats only. Sana naman nagustuhan nyo tong episode na ito. Kung nagustuhan nyo, mag-comment kayo sa comment section. Ano yung mga revelation? Anong natutunan mo sa video na ito? And don't forget to like, share, and subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.